And the National Award for Textile Innovation of the Year goes to Villarreal Monteverde Textiles. Ang boses ng host ay tila musika sa aking pandinig habang bumubuhos ang masigabong palakpakan sa loob ng engrandeng ballroom. Naramdaman ko ang marahang pisil ni Gabriel sa aking kamay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. O yun, ang aking pinaniniwalaan. Para sa'yo ito, Philly. My beautiful, talented wife. You saved our legacy. Bulong niya boses na puno ng tamis. Tumayo kami at dahan-dahang naglakad pa yat sa entablado. Ang suot kong Filipiniana na hinabi ko gamit ang pinakamagandang seda mula sa Pampanga at binurdahan ng mga pangarap ng aking yumaong ama ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pagbangon ng aming pamilya. Akala ko ito na ang katuparan ng lahat. Akala ko ang sakripisyo ko sa pagpaparaya ng pamamahala ng kumpanya kay Gabriel ay nagbunga na. Ngunit pagtapak namin sa gitna ng stage, sa harap ng daan-daang makapangyarihang tao sa industry, biglang lumamig ang simoy ng hangin. Humawak si Gabriel sa mikropono habang ang kanyang ina si Doña Soledad ay nakaupo sa unang hanay na may suot na tila mapait na ngiti. Maraming salamat. Panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kumpanya, kundi para sa katotohanan. I have a painful confession to make. This collection, the Hibla ng Lahing Monteverde, was not actually designed by the woman standing beside me. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Lumingon ako sa kanya naguguluhan. Inisip ko kung nagbibiro ba siya, pero ang kanyang mukha ay seryoso, malamig at tila hindi ako kilala. My wife Felicidad has been struggling with creative block for years. Patuloy ni Gabriel habang ang mga camera ay nagsimulang mag-zoom sa aking mukha. Sa kagustuhan niyang makuha ang atensyon ko at ng publiko, she claimed the work of our secret R&D team as her own. We have the digital logs. The original sketches dated months before she presented them. I am standing here not as a husband but as a CEO who values integrity above all else. I cannot let a lie win this award. Para akong binuhusan ng nagyelong tubig. Naririnig ko ang mahihinang bulungan ng mga tao, mga saksak ng duda, na unti-unting pumapatay sa aking danggal. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi ko kontrolado. Sinubukan kong bumuka ang aking bibig, pero walang tunog na lumabas. Ang aking lalamunan ay tila sinasakal ng sarili kong hininga. Bakit? Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Ako ang nagpuyat para sa bawat hibla ng disenyong yan. Ako ang nagbuwis ng dugo sa bawat tusok ng karayom. Philly, please, don't make this harder for everyone, bulong ni Gabriel nang ilayo niya ang mikropono sa kanyang labi. Inakbayan niya ako ng mahigpit, tila isang mapagmahal na asawa na umaalo sa kanyang naguguluhang asawa, pero ang totoo ay itinutulak niya ako palayo sa mikropono. Just nod and step back. Huwag mong ipahiya ang sarili mo, lalo sa harap ng media. Mula sa kinaupuan, niya tumayo si Doña Soledad at lumapit sa amin sa entablado. Hawak niya ang isang folder. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang manunila na sa wakas ay nahuli ang kanyang biktima. Ito ang transfer of intellectual property rights, sabi ni Doña Soledad sa isang boses na sapat lang para marinig naming tatlo habang ang mga flash ng camera ay patuloy na kumikinang. Pirmahan mo ito, Felicidad. Aminin mo na nagkamali ka at ibalik mo ang karapatan sa kumpanya ni Gabriel. Kung hindi sisiguraduhin naming mabubulok ka sa demanda at hinding-hindi na muling mababangit ang pangalang Monteverde sa industry, yang ito nang hindi nadudumihan ng salitang magnanakaw.
Naramdaman ko ang mainit na luhang pumatak sa aking pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang pusong winasak ng pinakamalapit na tao sa kanya. Tumingin ako sa paligid. Ang mga taong kanina lang ay pumapalakpak ngayon ay tumitingin sa akin ng may panghahamak. Nasaan ang ebidensya nyo? Sa wakas ay naibulong ko ang boses ko ay paos at basag. The evidence is what the world believes, Feli. Malamig na tugon ni Gabriel. At sa pagkakataong ito, walang maniniwala sa isang emotionally unstable na asawa laban sa isang buong korporasyon. Biglang tumunog ang aking telepo no sa loob ng aking clutch bag. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Bahagya ko itong sinilip habang nakatalikod sa mga kamera. Don't sign anything yet. The threads you wove have secrets they can never own. Ngunit bago ko pa man maproseso ang mensahe, hinawakan ni Doña Soledad ang aking braso. Na madiin ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Pumirma ka na, Felicidad. Huwag mong hintayin na kaladgarin kita pababa sa harap ng buong bansa. Sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagtataksil na tila isang kutsil, yung paulit-ulit na sumasaksak sa aking dibdib, may isang bagay na nag-alab sa loob ko. Isang maliit na apoy ng galit. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay parang yelo sa lamig, pero ang aking paningin ay naging malinaw. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, lumapit ako sa mikropuno bago pa man ako mapigilan ni Gabriel. If this is the price of the Villarreal integrity, sabi ko habang ang aking boses ay umalingaw nang sa buong ballroom puno ng pait at kapangyarihan. Then you can have the name. You can have the award. But remember this, Gabriel. Doña Soledad, hindi nyo kailanman matatahi ang isang tilang puno ng kasinungalingan. Binitawan ko ang panulat at mabilis na naglakad pababa na entablado. Hindi ko pinansin ang mga reporters na humahabol sa akin, ang mga tanong na tila mga bala ng baril. Sa bawat hakbang ko, palabas ng ballroom tila nadudurog ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Bakit ko ba siya pinagkatiwalaan? Paglabas ko sa lobby ng hotel, agad kong tinawagan ng kaisa-isang tao na alam kong hindi ako tatalikuran sa sandaling ito. Corazon, itago mo ang lahat ng records ng gel dyeing process. Na yun na, papunta na ako dyan. Nulit ang sagot sa kabilang linya ay hindi ang boses ni Corazon na puno ng pag-aalala, kundi isang katahimikan na lalong nagpabigat sa aking pakiramdam. Corazon, ulit ko. I'm sorry, Feli. Ang mahinang sagot niya bago maputol ang linya. Napatigil ako sa gitna ng daan habang bumubuhos ang ulan. Ang aking telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking kamay at bumagsak sa basang semento. Wala na ang lahat. Ang kumpanya ang danggal at maging ang taong pinagkatiwalaan ko sa aking mga sikrete. Hindi ko na naramdaman ang lamig ng ulan na humahampas sa aking mukha. Ang bawat patak nito ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga Villarreal sa Forbes Park. Ang gate na ito, na dati ay simbolo ng aking tahanan, ay naging pader na naghihiwalay sa akin sa aking nakaraan. Sa aking mga kamay ay ang maliit na habihan, ang lumang hungdet na gawa sa kahoy na ipinamana pa ng aking ina. Yun lang ang kinuha ko. Hindi ang mga alahas, hindi ang mga mamahaling damit, kundi ang kaluluwa ng aking pagiging Monteverde. Bumukas ang gate. Hindi si Gabriel ang lumabas, kundi si Doña Soledad, kasunod ang dalawang gwardiya na may hawak na isang itim na maleta. Inihagis nila ang maleta sa paanan ko. Narito ang lahat ng gamit mo, Felicidad.
wika ni Doña Soledad. Ang kanyang boses ay malamig, walang bahid ng awa. Huwag ka nang mag-abalang gumalik. Ang lahat ng gamit mo na may kinalaman sa mga design ng kumpanya ay kinuha na namin. Kasama na ang mga sketchbooks mo sa loob ng vault. Vault? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit at pagod. Ang mga sketch na yon ay hindi sa kumpanya. Yon ay pag-aari ng mga Monteverde. Yon ang buhay ko, Doña Soledad. Ang tawag dun ay corporate asset na ngayon. Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at pinihit ang aking muka para tumingin sa kanya. Huwag kang magmalaki. Sa mundong ito, ang may hawak ng titulo ang siyang may hawak ng katotohanan. At ikaw, wala ka ng kahit ano. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Gabriel na nakatanaw mula sa bintana ng ikalawang palapag. Nakasindi ang kanyang sigaril, yung usok ay humahalo sa madilim na gabi. Hindi siya bumaba. Hindi niya ako hinarap. Para sa kanya, isa lamang akong basahan na wala ng gamit. Napatingin si Doña Soledad sa maliit na habihan na yakap-yakap ko. Nanliit ang kanyang mga mata. At ano ito, isang piraso ng basurang kahoy? Bago pa man ako makapagsalita, mabilis niyang hinablot ang habihan mula sa aking mga kamay. Hindi ito nababagay sa isang mansyon na gaya nito. Ang mga lumang gamit na tulad nito ay nagdadala lamang ng kamalasan at kahirapan sa ating pamilya. Huwag ibalik mo sa akin yan. Sigaw ko habang sinusubukang abutin ang alaala ng aking ina. Ngunit huli na ang lahat. Sa harap ng aking mga mata, inihagis niya ang habihan sa semento. Isang malakas na tunog ng pagkabali ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga bahagi ng kahoy na pinangalagaan ko sa loob ng 10 taon ay nagkahiwa-hiwalay. Naramdaman ko ang paghinto ng aking paghinga. Ang bawat piraso ng kahoy na iyon ay sumasagisag sa bawat aral, bawat sakripisyo at bawat pagmamahal ng aking ina. Nang mapagtanto ko ang ginawa niya, hindi ako lumuhod para pulutin ang mga piraso. Hindi ako nagmakaawa. Tumitig ako sa kanya isang titig na tila nagpatigil sa kanyang pagngisi. Akala niyo ba ay tapos na ako, bulong ko? Ang aking boses ay hindi nabasag, kundi matalim tulad ng isang talim ng gunting. Sinira niyo ang kahoy, sinira niyo ang aking tiwala, pero hindi niyo kailanman kayang sirain ang alam ko. Ang bawat disenyo, ang bawat pattern, nasa isip ko lahat yan. At ang hustisya hindi yan nakadepende sa pirma sa papel. Tinalikuran ko siya. Hindi ko na pinulot ang mga piraso ng habihan. Iniwan ko ang mga iyon sa paanan ng gate na parang isang alay sa pagtatapos ng aking lumang buhay. Naglakad ako palayo. Sa bawat hakbang ko sa basang kalsada, ramdam ko ang pagbigat ng aking damdamin. Ngunit kasabay nito ay ang unti-unting pagpapatigas ng aking desisyon. Hindi ako iiyak. Ang luha ko ay para sa mga taong nagmamahal sa akin, hindi para sa mga taong walang puso. Tandaan niyo ang gabing ito. Pagdating ko sa kanto, kung saan naghihintay ang isang lumang jeepney, huminto ako at lumingon sa mansyon. Ang mga ilaw sa loob ay tila nagnaningning, ngunit para sa akin, isa na lamang itong kulungan ng mga taong busog sa kasakiman. Feli! Tawag ng driver ng jeepney na kilala ko mula sa aming barangay. Saan tayo pupunta? Huminga ako nang malalim pinupunasan ang basa sa aking mukha. Sa Pampanga, Mang Bert. Uuwi tayo sa pinanggalingan natin. Habang umaandar ang jeepney, pilit kong inaalala ang bawat detalye ng mga dokumento na nakita ko sa opisina ni Gabriel. Ang mga pangalan ng mga bangko, ang mga date ng transaksyon at ang mga taong katuwang niya sa krimen. Ang gabi ay madilim, ngunit sa loob ng aking isipan nagsisimula na akong maghabi ng isang bagong plano.
Isang plano na hindi gagamit ng silya at karayo, kundi ng katotohanan na magpapabagsak sa kanila ng walang laban. Sinalubong ako ng amoy ng tuyong damo at alikabok pagbaba ko ng jeepney sa tapat ng aming lumang barangay sa Pampanga. Ngunit, hindi ang dati at masiglang tunog ng mga habihan ang narinig ko. Sa halip, isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang gumabalot sa paligid ng aming lumang suungdet. Ang sikat ng araw ay tila ng ungutya, nagpapakita ng mga bitak sa pader ng gusaling itinayo ng aking lolo. Pagpasok ko sa loob, nanikip ang aking dibdib. Ang mga kababaihang dati ay masayang nagkukwentuhan habang naghahabi ay nakayuko. Na ngayon ang kanilang mga balikat ay tila may pasan na mabigat na dila. Ang ritmo ng kanilang paggawa ay hindi na tila isang tula, kundi isang mechanical at walang buhay na ingay. "Feli, ikaw ba yan?" Isang tinig ang pumutol sa aking pagmamasid. Si Nanay Rita. Siya ang pinakamatandang manghahabi sa amin, ang babaeng nagturo sa akin kung paano hawakan ang unang hibla ng seda. Ngunit ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talas, ay malabo na ngayon dahil sa katarata. "Nay Rita, ako po ito." Lumapit ako at hinawakan ang kanyang tuyot at magaspang na kamay. "Anong nangyari dito? Bakit ganito ang itsura ng mga manggagawa?" Bumuntong hininga siya at sa kanyang paghinga ay naramdaman ko ang pagod ng maraming taon. Mula nang makuha ng mga Villarreal ang pamamahala, wala na kaming pahinga, Feli. 14 na oras kaming pinagtatrabaho. Ang seda na ginagamit namin, hindi na ito ang tunay na seda ng Monteverde. Polyester na ito, anak, mumurahin. Pero ang label na itinatahi namin, Pure Monteverde Silk. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Hindi lang nila ninakaw ang aking pangalan, kundi nilalapastangan din nila ang kalidad na ipinaglaban ng aking pamilya sa loob ng 3 henerasyon. "At ang sahod?" tanong ko. "Kalahati na lang ng dati," sagot ng isang batang manghabi na nakikinig sa amin. Sabi ng supervisor na ipinadala ni Gabriel, kailangan daw namin mag-adjust para sa global competitiveness. Kung hindi kami papayad, tatanggalin kami at papalitan ng mga makina. Ang optimization na ipinagmamalaki ni Gabriel sa mga boardroom sa Makati ay hindi pala pag-unlad, kundi isang anyo ng modernong pang-aalipin. Habang nagpapakasasa sila sa mansyon sa Forbes Park, ang mga taong nagtayo ng kanilang yaman ay hindi na makabili ng sapat na pagkain para sa kanilang pamilya. "Nasaan ang supervisor?" Matigas kong tanong. "Nasa opisina ng tatay mo," turo ni Nanay Rita. Naglakad ako patungo sa opisina ng may determinasyon. Ang bawat hakbang ko ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit bago ko pa mahawakan ng doorknob, hinila ni Nanay Rita ang aking laylayan. "Feli, mag-iingat ka," bulong niya sa isang boses na puno ng takot at lihim. "May isang bagay akong hindi nasabi sa'yo nung mamatay ang tatay mo. Hindi siya inatake sa puso dahil sa pagod lang." Napatigil ako. Ang lamig na naramdaman ko sa Maynala ay tila bumalik sa aking mga buto. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Noong gabing yon, narinig ko silang nag-aaway ni Gabriel sa loob ng opisinang ito. May pinapipirmahan si Gabriel, isang kontrata na maglilipat ng lahat ng lupa sa kumpanya niya. Tumangi ang tatay mo. Sabi niya, hindi ko ibebenta ang kinabukasan ng mga tao ko. Nakita ko si Gabriel na kinuha ang bote ng gamot ng tatay mo at itinago ito sa bulsa niya habang humihingi ng tulong ng tatay mo dahil hindi siya makahinga. Tila tumigil ang pintig ng aking puso.
Ang bawat alaala ko kay Gabriel, ang kanyang mga halik, ang kanyang mga pangako ng proteksyon ay naging mga lason na unti-unting sumisira sa aking kaluluwa. Hindi lang siya magnanakaw. Siya ay isang mamatay tao. Sigurado po ba kayo, Nay Rita? Nanginginig kong tanong. Kahit malabo ang aking paningin, Philly, hindi malabo ang aking pandinig. Narinig ko ang huling hiling ng tatay mo at narinig ko ang tawa ni Gabriel nang masiguro niyang wala nang hihinga sa loob ng kwartong ito. Sa sandaling yon ang aking pagnanais para sa hustisya ay naging isang apoy na hindi na kailanman mapapatay. Hindi lang ito tungkol sa mga disenyo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dugo na dumanak sa lupang ito. Humarap ako sa lahat ng mga manghahabi na nakatingin na sa akin na yun. Nakita ko sa kanilang mga mata ang takot, ang gutom, at ang pag-asa na akala ko ay nawala na. Makinig kayo sa akin. Sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw sa buong Cerndet. Huwag na kayong magtiis sa barya at pang-aapi. Ang Monteverde ay hindi ang gusaling ito. Ang Monteverde ay kayo. Ang sining ninyo ngayon, sino sa inyo ang sasama sa akin para itayo ang tunay nating totahanan? Ang katahimikan ay nabasag ng tumayo si Nanay Rita. Kasunod ang iba pang mga matatandang manghahabi. Ngunit sa gitna ng aming pagkakaisa, biglang bumukas ang pinto ng opisina at lumabas ang supervisor ni Gabriel, may hawak na radyo at nakang-isi ng mapait. Anong kaguluhan ito? Tanong niya habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Felicidad, hindi mo ba alam? Ang lahat ng taong kakausapin mo, ang lahat ng taong susunod sa iyo, ay idedemanda namin ng breach of contract. Wala silang matataguan at ikaw, wala kang pambayad sa abogado. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting puno ng panganib. Hindi ko kailangan ng abogado para sa ngayon. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. Binalingan ko ang mga manghaabe. Noong gabi magkita-kita tayo sa lumang simbahan. Doon natin sisimulan ang paghabi ng ating sariling kapalaran. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang titig ng supervisor sa aking likuran. Alam kong itatawag niya ito kay Gabriel. Alam kong magsisimula na ang tunay na gulo. Ngunit sa aking bulsa, hinahawakan ko ang isang maliit na kapirasong papel na ibinigay sa akin ni Nanay Rita bago ako lumapit sa supervisor. Isang lumang resibo mula sa isang butika may petsa na tumutugma sa gabi ng pagkamatay ng aking ama at may pirma ni Gabriel Salvador Villarreal. Madilim at tahimik ang loob ng lumang simbahan ng San Guillermo, maliban sa mahinang bulong ng mga manghahabi na tila nagdarasal para sa isang himala. Ang amoy ng kandila at luma ng kahoy ay nagbibigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagyong hindi ko makalma. Naniniwala ba kayo na kaya natin magsimula muli? Tanong ni Nanay Rita habang nakaupo kami sa isa sa mga lumang bangko. Hindi lang tayo magsisimula, Nay Rita. Sagot ko habang hinahaplos ang aking palad na puno na ng paltos mula sa paggawa. Babawiin natin ang nararapat sa atin, pero kailangan natin ang kapital. Kailangan natin ang mga makina ng tunay na seda at ng lugar na hindi maaabot ng mga Villarreal. Sa tingin mo ba ay hahayaan tayo ni Gabriel? Tanong ng isa pang manghahabi. Alam mo kung gaano kalawak ang kanyang galamay? Bago pa ako makasagot, isang anino ang humarang sa liwanag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana ng simbahan. Isang lalaking nakasuot ng madilim na coat ang dahan-dahang lumakad patungo sa amin. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang otoridad na nagpatahimik sa lahat. Trust is a very expensive currency, Felicidad Monteverde. Especially for someone who has been bankrupt by betrayal. Wika niya. Ang kanyang boses ay baritono kalmado at may halong accent na hindi ko agad matukoy. Sino ka? Tumayo ako at hinarap siya.
Hindi ako papayag na basta na lamang kaming pasukin ng kung sinong espiya ni Gabriel. Rafael Antonio Ashford, sagot niya habang bahagyang yumuyuko bilang paggalang. I am a venture capitalist, but more importantly, I am someone who hates bad business ethics. Napakunot ang aking no. Isang Ashford. Alam ko ang pangalang niyan isang makapangyarihang pamilya na may-ari ng mga hotel at real estate sa buong Dorasya. Anong ginagawa ng isang tulad mo sa isang liblib na bayan sa Pampanga sa ganitong oras? I heard about what happened at the National Business Awards. Lumapit siya ng kaunti sapat na para makita ko ang kaniyang mga mata na tila may lalim ng karagatan. It was a messy execution. Gabriel Villarreal is smart, but he is greedy. And greedy people always leave a trail. Kung nandito ka para pagtawanan ako o alukin ng awa, makaalis ka na. Matigas kong sabi. I don't need another man to tell me how to run my life or my legacy. Bahagyang ngumiti si Rafael. Hindi ito ang ngisi ni Gabriel na nakakainsulto, kundi isang ngiti ng pagkilala. Sa totoo lang, I'm not here to offer pity. I'm here to offer an investment, 50 million pesos. Para sa pagtatayo ng inyong hukbo ng mga manghaabe. No strings attached to your creative decisions. I only want a return on investment once you crush the Villarreal empire. Natawa ako ng mapait. Ang puso ko ay tila isang saradong pinto na hindi na basta-basta mabubuksan ng pera. 50 million sa palagay mo ba ay mabibili mo ang tiwala ko sa halagang yan? Gabriel promised me heaven and he gave me hell. What makes you any different, Mr. Ashford? Isa ka rin sa kanila. Isang taong nakaupo sa itaas habang kami ay nagkakayod sa putikan. Hindi siya nagalit. Sa halip, kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang bag at iniabot ito sa akin. Take a look at this, Felicidad. Sa screen, nakita ko ang mga internal audit reports ng Villarreal Monteverde Textiles. Nakalagay doon ang mga transaksyon sa mga shell companies sa labas ng bansa. Ngunit ang pinaka nakakagimbal ay ang mga litrato ng mga produktong kasaluki yang ginagawa sa aming suong-det. Ang mga tilang yan? Nanginginig ang aking boses. Yan ang disenyong lakan na ginawa ko para sa aking ama. Exactly, sabi ni Rafael. Pero kung titingnan mo ang lab report sa sunod na slide, makikita mong ang tilang yan ay hinaluan ng nakakalason na chemical para mapabilis ang pagpapakinis ng polyester. It's illegal and it's dangerous to the consumers. He is destroying your family's name by turning high art into toxic waste. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Hindi lang pinatay ni Gabriel ang aking ama. Hindi lang niya ninakaw ang aking mga disenyo. Nilalason niya ang reputasyon na binuo ng mga Monteverde sa loob ng isang siglo. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Anong makukuha mo sa pagtulong sa isang babaeng tinalikuran na ng lahat? Dahil ang tunay na sining ay hindi dapat hinahayaang mamatay sa kamay ng mga magnanakaw. Sagot niya, ang kanyang boses ay tila isang pangako. And because I know what it feels like to be the underdog, Philly. Sa totoo lang, my mother was a weaver too, in a small village in Spain, before she lost everything to men like Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagi ng pagkatao niya na hindi nabibili ng pera. May sakit sa kanyang mga mata na pamilyar sa akin. I won't sign any contract tonight. Sabi ko pinapanatili ang aking dignidad. I need to know that my people are safe first. I expected nothing less, tumango si Rafael. But remember, time is a luxury you don't have. Gabriel is planning to demolish the old workshop next week to build a shopping mall. He wants to erase every trace of your father. Tila tumigil ang mundo ko. Ang aming sungdet,
Ang lugar kung saan nakabaon ang bawat alaala ko, wawasakin niya para sa isang mall? Wait, tawag ko sa kanya habang papaalis na siya. Bakit mo alam ang lahat ng ito? You're too well-informed for a stranger. Huminto si Rafael sa may pinto ng simbahan. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig. Because I've been watching you for a long time, Felicidad. Not as a predator, but as someone waiting for the lioness to wake up. Nang makaalis siya, naiwan akong nakatitig sa altar. Ang bawat hibla ng aking buhay ay tila nagkakabuhol-buhol. Isang kamay ang humawak sa aking balikat. Si Nanay Rita. Feli, kailangan nating magpasya. Bulong niya. Tiningnan ko ang resibong ibinigay ni Nanay Rita kanina, ang ebidensya ng krimen ni Gabriel at ang tablet na iniwan ni Rafael na naglalaman ng ebidensya ng kanyang kasakiman. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, nakagawa ako ng isang desisyon. Isang desisyong magbabago sa takbo ng aming buhay. Nay Rita, tipunin ang lahat. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan. Tatanggapin natin ang tulong ni Rafael. Pero sa ilalim ng isang kondisyon ang hoptaksa ay pag-aari ng mga manggagawa. At walang sinumang lalaki ang muling hahawak sa ating mga pangarap. Ngunit habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang tanginginig ng aking telepono. Isang message mula kay Corazon. Feli, patawarin mo ako. Pinilit nila ako. Pero may iniwan akong susi sa ilalim ng altar ng tatay mo. Gamitin mo yon bago huli na ang lahat. Ang bawat hakbang ko patungo sa altar ng aking ama sa loob ng maliit na kapilya sa barangay ay tila mabigat na bakal. Ang mga kandilang nakasindi ay unti-unting nauubos katulad ng aking pag-asa sa taong itinuring kong kapatid. Corazon. Siya ang aking kanang kamay sa loob ng maraming taon. Siya ang kumuha ng unang tahi sa aking mga disenyo. Paano niya nagawang ibenta ang aming danggal? Yumuko ako sa paanan ng altar at kinapa ang ilalim nito. Ang aking mga daliri ay dumapo sa isang malamig na bakal. Isang susi. Feli! Ang tinig na yon. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino. Tumayo ako at humarap sa kanya. Si Corazon nakatayo sa dilim, ang kanyang mga mata ay namumugto sa kakaiyak. Hindi siya ang babaeng nakilala ko na laging maayos at matapang. Ngayon siya ay mukhang isang taong dinaanan ng bagyo. Bakit, Corazon? Bakit mo ginawa yun? Tanong ko. Ang boses ko ay hindi galit, kundi puno ng pagtataka. Ilang taon tayo magkasama. Alam mo ang lahat ng sakripisyo ko. Kailangan ko ng pera, Feli. Hagugo niya, hindi makatingin sa aking mga mata. Ang anak ko, si Junjun. Kailangan niya ng operasyon sa puso. 5 milyong piso, Feli. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Si Gabriel, inalok niya ako. Sabi niya, ibibigay niya ang pera kung ibibigay ko sa kanya ang password ng digital files mo. Naramdaman ko ang pagdurugo ng aking puso. Ang aking kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim, ay naging biktima rin ng kasakiman ni Gabriel. Ang lalaking yon, ginamit ang buhay ng isang bata para sirain ang buhay ko. Kaya mo akong ipagpalit sa perang galing sa nakaw? Tanong ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Gabriel, pinagbantaan niya kami. Sabi niya kapag hindi ko sinunod ang gusto niya, ipapatigil niya ang gamutan ni Junjun. Feli, ina ako. Anong magagawa ko? Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Bakit ang lupit ng tadhana? Bakit laging ang mga mahihina ang napipilit ang maging masama? Corazon, alam mong hindi yan ang paraan para iligtas ang anak mo. Sa pagtataksil mo, pati ang kinabukasan ng libu-libong manggagawa dito ay nadamay. Alam ko, bulong niya.
Kaya ko binigay sa'yo ang susi na yan. Yan ang susi sa locker ni Gabriel sa Manila office. Nandun ang orihinal na kontrata na pinapirmahan niya sa tatay mo. Ang kontratang nagpapatunay na peke ang pirmang ginamit niya para angkinin ang lahat. Nanlaki ang aking mga mata. Yon ang smoking gun. Yon ang mapapabagsak sa kanya. Bakit mo ito binibigay sa akin ngayon? Dahil hindi ko na kaya mamuhay ng may konsensya. Gabriel is planning to burn the old factory tomorrow, Philly. Sasabihin niyang aksidente lang. Gusto niyang burahin ang lahat ng ebidensya bago pa man makapagsimula ang audit ni Rafael. Isang tawag ang umalingaw-ngaw sa gabi. Ang tunog ng mga sasakyan. Alam ko ang tunog na yon. Ang mga itim na SUV ng mga Villarreal. Corazon, kailangan mo umalis dito. Utos ko. Hindi, Philly. Kailangan mong tumakas. Hahanapin ka nila. Hindi ako tatakbo. Matigas kong sagot. Sa labas ng simbahan, bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Ilang kalalakihang nakasuit ang bumaba. Ang pinuno sa kanila, ang kanang kamay ni Gabriel, ay pumasok sa loob ng kapilya. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagbabanta. Miss Feli? Wika niya. Pinapatawag ka ni Mr. Villarreal. May nakalimutan ka raw na pirma sa mga papeles ng kumpanya. Tiningnan ko ang susi sa aking kamay pagkatapos ay tiningnan ko si Corazon na nakatago sa anino. Alam kong ito na ang simula ng totoong laban. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa entablado. Ako na ang babaeng may hawak ng susi sa kanilang pagkawasak. Sabihin mo kay Gabriel, sagot ko habang humahakbang patungo sa kanila, na hindi na ako magpapapirma sa kahit ano. At kung gusto niya na usapan, sa korte na lang kami magkita. Ang bawat isa sa mga lalaki ay lumapit. Ramdam ko ang kanilang presensya, ang kanilang banta. Ngunit sa aking bulsa, mahigpit kong hawak ang susi na magbubukas sa katotohanan. Hindi ako natatakot. Dahil alam ko na sa bawat pagpikit ko, naririnig ko ang tinig ng tatay ko na nagsasabing, "Huwag kang matakot, Feli." Ang katotohanan ay isang sinulid na hindi napuputol. Ang gabi ay tila isang malaking tabing na nagtatago sa aking mabilis na pagtakas. Matapos ang engkwentro sa simbahan, hindi ako tumigil. Gamit ang shortcut na tanging kami lamang ng aking ama ang nakakaalam sa likod ng sakristi, nagawa kong makalayo sa mga tauhan ni Gabriel. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Pagdating ko sa Manila, ang hangin ay tila mas makapal, puno ng polusyon at ingay. Hating gabi na nang makarating ako sa Villarreal Corporate Tower. Ang gusaling ito ay simbolo ng lahat ng ninakaw nila sa amin. Gamit ang susi na ibinigay ni Corazon, pumasok ako sa basement parking at dumaan sa service elevator. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig habang pinipindot ang floor kung nasaan ang opisina ni Gabriel. Bawat pagbukas ng pinto ay tila isang pagpasok sa loob ng isang sikreto. Ang opisina ay madilim, tanging ang ilaw mula sa mga billboard sa labas ang nagbibigay ng bahagyang liwanag. Lumapit ako sa cabinet na tinukoy ni Corazon. Ipinasok ko ang susi. Click! Bumukas ito. Ang loob ay puno ng mga dokumento, mga record ng kumpanya na hindi nakikita ng mga shareholders. Mabilis kong hinanap ang kontrata. Sa ilalim ng isang tumpok na mga legal documents, natagpuan ko ito. Ang Deed of Transfer and Assignment of Intellectual Property. Binuksan ko ito. Doon sa bahagi ng pirma, nakita ko ang pangalan ng aking ama. Ngunit ang pirma, hindi ito ang sa kanya. Ang mga kurba ng titik ang diin ng panulat, sinubukan nilang gayahin. Ngunit nagkamali sila sa isang maliit na detalye na tanging ako lang ang nakakaalam.
Ang aking ama ay may bahagyang pag-alog sa kamay kapag pumipirma dahil sa arthritis. Ang pirma sa papel na ito ay masyadong diretsyo, masyadong perpekto. Isag malinaw na peke. Ngunit, hindi lang yon ang nahanap ko. May isang folder na may tatak na Confidential Asset Recovery, Navarro. Binuksan ko ito at doon ang mundo ko ay muling gumuho. Mga litrato ni Florencia Navarro. Si Florencia, ang babaeng itinuring kong tagapagligtas, ang babaeng nagbigay sa akin ng lakas ng loob na lumaban. Ngunit, ang mga dokumentong kasama ng mga litrato ay nagpapaliwanag ng lahat. Birth certificate, isang lihim na pagkilala sa pagkaama. Si Florencia Navarro ay anak sa labas ni Don Arturo Villarreal, ang yumaong ama ni Gabriel. Ang kanyang ina ay isang empleyado sa mansyon na pinalayas at kinalimutan ng pamilyang Villarreal 20 taon na ang nakalilipas. Gusto kong sumigaw, ngunit wala akong boses. Hindi ako tinutulungan ni Florencia dahil siya ay may malasakit sa mga manghahabi. Tinutulungan niya ako dahil ako ang perpektong baril para palutukin laban sa kanyang mga kapatid sa ama. Ako ay hindi naging kaalyado. Ako ay naging Trojan horse. Ginamit niya ako para ilantad ang mga krimen ni Gabriel, hindi para sa hustisya ng mga Monteverde, kundi para masiguro na hindi makakaabot ang mana sa mga Villarreal at mapunta sa kanya. Feli, ano ba ang pinasok mo na? Paupo ako sa sahig ng opisina. Ang lahat ng aking pagtitiwala sa kanya ay naglaho na parang usok. Ang bawat payo niya, ang bawat legal na hakbang na itinuro niya ay may nakatagong agenda. Ang aking pakikipaglaban ay naging bahagi ng isang mas malaking digmaan ng pamilya na wala akong kinalaman. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa labas. Mabilis kong binalot ang mga dokumento sa aking bag. Hindi ako pwedeng maabutan dito. Kung ang mga tauhan ni Gabriel ang mga iyon, tapos na ang lahat. Kung si Florencia naman, lalo na. Dumaan ako sa emergency exit. Ang aking isipan ay mabilis na nagpuproseso. Kung gagamitin ako ni Florencia, gagamitin ko rin siya. Kung siya ang laro, ako ang magiging manlalaro, hindi na ako ang babaeng tinitingnan nila bilang biktima. Ngayon, alam ko na ang tunay na balanse ng kapangyarihan. Paglabas ko ng building, sinalubong ako ng malamig na hangin ng Manila. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang text message mula kay Florencia. Feli, nasaan ka? I have news regarding the audit. Gabriel is moving to liquidate the company assets tomorrow. We need to file the TRO tonight. Tiningnan ko ang screen ng aking telepono. Ang pangalan niya ay tila isang babala. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking puso. Sumagot ako isang maikli at malamig na mensahe. I am safe, Ate Navarro. Let us proceed with the plan. Pero may isang bagay tayong kailangang linawin tungkol sa iyong koneksyon sa mga Villarreal. Ipinadala ko ang mensahe. Ang katahimikan sa kabilang linya ay hindi tumagal ng ilang segundo. Ngunit naramdaman ko ang biglang pagbabago ng klima sa aming relasyon. Ang baril na hawak ko ay nakatutok na sa amin pareho. Sa bawat hakbang ko palayo sa tower, alam kong wala nang balikan. Ang susunod na mangyayari ay hindi na lang tungkol sa pagbawi ng sedet. Ito ay tungkol sa pag-survive sa isang laro kung saan ang mga tao ay itinatapon na parang mga basahan. Ngunit, habang tinitingnan ko ang aking mga kamay, nakita ko ang mga peklat mula sa paghahabi. Ang mga kamay na ito ay sanay sa pagbuo, hindi sa pagwasak. At kung ito ang kailangang gawin para mapatalsik ang lahat ng mga sinungaling na ito, sisiguraduhin kong sa dulo ng lahat ang Monteverde ang mananatiling nakatayo. Ang liwanag ng mga studio light ay tila mga mata na nakatitig sa aking kaluluwa. Sa loob ng broadcast studio, ang ingay ng mga camera crew at ang mahinang bulong ng media ay nagahalo sa hangin.
Sa harap, nakaupo si Gabriel. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Ang kanyang mukha ay nagpapamalas ng wat na lungkot, ang mukha ng isang lalaking na biktima ng kanyang sariling asawa. Sa totoo lang, it breaks my heart, sabi ni Gabriel sa mikropono habang nakatingin sa camera. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkukunwae. Felicidad has been embezzling funds from our cooperative using the Monteverde name to mask her illegal activities. We have proof of money laundering accounts registered under her name. Nanlaki ang mga mata ng mga reporter. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumabalot sa studio. Doña Soledad na nakaupo sa gilid ay nagpupunas ng kanyang mga mata gamit ang isang mamahaling panyo, tila nagdarasal para sa kaluluwa ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Naglakad ako papasok sa gitna ng studio. Ang bawat hakbang ko ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang mga gwardya ay sinubukang harangin ako, ngunit tumigil sila nang makita ang aking determinadong muka. Hindi ako magnanakaw, Gabriel. Ang aking boses ay umalingaw. Nga sa buong studio sapat na malakas para mapatigil ang lahat ng bulungan. At ang kumpanyang pinag-uusapan natin, hindi na yun. Lumingon si Gabriel, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapagkunyari to sa pagiging agresibo. Feli, ano ang ginagawa mo rito? Security, remove her! Wait! Pagpigil ng host ng show na halatang nakakita na ng magandang scoop. Let her speak. This is live TV. Tumayo ako sa tabi ni Gabriel. Ang aking presensya ay tila isang bagyong hindi niya inaasahan. Inilabas ko ang dokumentong nakuha ko sa kanyang opisina. Ang kontratang may peking pirma ng aking ama. Ang lahat ng sinasabi mo tungkol sa pag-aari ng mga disenyo at ng kumpanya ay nakabase sa dokumentong ito. Wika ko habang inilalatag ang papel sa mesa sa harap ng mga kamera. The deed of transfer. Pero Gabriel, kailan mo ba natuto ng manggaya ng pirma ng isang taong matagal na niyang iniinda ang sakit sa kuko? Lumapit si Florencia, sa hilid ang kanyang mukha ay blanko. Ngunit alam ko ang laro niya. Ipinapasa niya ang mga legal na dokumento sa media. Gabriel, the handwriting expert, has confirmed that the signature on this contract is a forgery. It does not match the late Mr. Monteverde's pattern during his final months. Namutla si Gabriel. Tumingin siya kay Florencia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at galit. Hindi niya inaasahan na si Florencia ay lalaban sa kanya o hindi niya alam na si Florencia ay may sariling agenda. Florencia, what are you doing? Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig ng publiko. I'm just doing my job as a lawyer, Gabriel, sagot ni Florencia nang may malamig na ngiti. The truth always finds its way to the surface. Binalingan ko si Gabriel. Hindi lang yan. Ang mga account na sinasabi mong ginamit ko sa money laundering, yon ay mga account na binuksan mo gamit ang identity ko nang wala akong pahintulot. I have the bank records here showing your digital signature and IP address from your personal computer. Ang buong studio ay naging tahimik. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Ibinato ko ang lahat ng ebidensya sa mesa, ang mga invoice ng peking seda, ang report tungkol sa mga nakakalaso na chemical, at ang bank statements. You built your empire on lies, Gabriel. Pero ngayon, ang bawat hibla ng kasinungalingang yan ay isa-isa nang nagkakalas. Dagdag ko. Feli, you're crazy. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang. Sigaw ni Gabriel, ang kanyang kagalang-galang na imahe ay tuluyang naglaho. Tumayo siya at sinubukang hablutin ang mga papel, ngunit pinigilan siya ng mga crew ng broadcast. Si Doña Soledad ay tumayo rin. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Huwag kayong maniwala sa babaeng ito. She's mentally unstable. She's trying to ruin our family because she cannot accept our divorce.
Tumingin ako sa camera direkta sa mga taong nanonood sa buong bansa. Hindi ko hinihingi na maniwala kayo sa akin dahil sa emosyon. Hinihingi ko lang na tignan ninyo ang mga ebidensya. Ang kasaysayan ng Monteverde ay hindi kailanman naging base sa Pandaraya. At hindi rin ito magtatapos sa mga taong tulad ninyo. Tumalikod ako pero bago pa man ako makalabas ng studio, narinig ko ang boses ni Gabriel na nanginginig sa galit. Hindi mo ito matatapos, Feli. Kahit mawala ang kumpanya. Sisiguraduhin kong wala kang matitira. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangang makita ang kanyang muka. Alam ko na ang panalo na ito ay panandalian lamang. May mga susunod pang hakbang, may mga susunod pang gulo. Ngunit sa sandaling yon, ramdam ko ang bigat ng pasan ko na unti-unting nawawala. Paglabas ko ng studio, sinalubong ako ni Rafael. Ang kanyang sasakyan ay nakaparada sa labas. That was a bold move, Feli. Sabi niya habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. But you just painted a massive target on your back. I know, sagot ko habang sumasakay. Pero hindi ko na kailangang magtago. Ngayon sila na ang kailangang matakot. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko sa side mirror ang mga police sirens na papalapit sa studio. Ang bawat blink ng ilaw na yon ay tila isang kumpas na naghuhudyat ng simula ng katapusan nila. Hindi pa man lumalamig ang init ng mga camera lights sa studio si Gabriel, ay parang isang hayop na nasusukol sa loob ng kanyang opisina. Ang mamahaling plorera sa kanyang mesa ay nadurog ng ihagis niya ito sa pader. Si Doña Soledad naman ay nakatayo sa isang sulok ang kanyang muka, ay parang hilo hindi mapinta ang galit. Paano ito nangyari? Paano nakakuha ang babaeng yon ng kopya ng kontrata? Sigaw ni Gabriel, ang kanyang buhok ay magulo na at ang kanyang kurbata ay nakaluwag. Florencia, malamig na sagot ng kaniyang ina. Ang babaeng yon, hindi siya kakampi. Ginagamit niya si Feli para linisin ang kalsada para sa sarili niya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang kailangan ko, mawala ang ebidensyang hawak ni Feli. Naglabas si Gabriel ng telpon at nagdial. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng isang leader ng mga lokal na tauhan sa Pampanga. I don't care how you do it. Sunugin niyo ang suong debt sa Pampanga, na yun din. Siguraduhin niyong walang matitirang kahit isang piraso ng papel. At kung may humarang itumban niyo, Hindi ko alam na ang bawat galaw ni Gabriel ay binabantayan ni Rafael. Ang aming sasakyan ay nasa tapat na ng aming temporary office sa Pampanga nang dumating ang mensahe mula sa kanyang intel. Feli, he's making a move. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay seryoso. He's going for the workshop. He's desperate. Hindi niya pwedeng gawin yun. Sagot ko habang mabilis na binubuksan ang laptop. Doon nakatago ang mga ledger na nagpapatunay sa illegal labor practice niya. Kung masusunog yun, mas mahihirapan tayong patunayan ng abuse sa mga manggagawa. Mabilis kaming bumiyahe pabalik sa Pampanga. Sa daan, tinawagan ko si Nanay Rita. Nay Rita, ilabas niyo ang lahat ng ledger ngayon, din mag-ingat kayo. Ngunit ang sagot sa kabilang linya ay hindi boses ni Nanay Rita, kundi isang boses ng lalaki na punong-puno ng pagbabanta. Felicidad? Gusto mo bang makita ang mga manggagawa mo na hindi na makakapaghabi-habang buhay? Iwanan mo ang lahat ng ebidensya sa tulay malapit sa ilog? Kung hindi, wag mo na silang aasahan na makikita pa. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Ito ang kanyang huling baraha ang manggagawa. Ang mga taong walang kinalaman sa aming away, ang mga taong inalipin niya ngayon ay ginagawa niyang hostage. Gabriel, huwag mong idamay ang mga inosente. Sigaw ko sa telepo. Inosente sila ang mga saksi sa krimen ko, Feli. Sila ang nakakaalam ng lahat. At sa mundong ito, ang mga saksi ay dapat
Nawawala. Binaba niya ang telepono. Tumingin ako kay Rafael. We need to go there, but not alone. Tumawag ka ng pulis, na yun din. If we involve the police, he might panic and do something stupid, paalala ni Rafael. He is already stupid, Rafael. He's backed against the wall. Pero hindi ko hahayaang may masaktan dahil lang sa kagustuhan ko manalo. Pagdating namin sa tulay, madilim ang paligid. Tanging ang headlights ng sasakyan ni Gabriel ang nagbibigay ng liwanag. Nakatayo siya doon, hawak ang isang canister ng gasolina. Sa likuran niya, nakagapos ang mga manggagawa kasama si Nanay Rita. Feli, sigaw niya habang papalapit ako. Ang ebidensya, ibigay mo sa akin. Dahan-dahan akong lumakad. Hawak ko ang aking bag kung saan naroon ang original ledger. Bitawan mo sila, Gabriel. Wala silang kasalanan. Wala akong pakialam. Sigaw niya. Nawala ang lahat sa akin dahil sa'yo. Ang kumpanya, ang reputasyon. Lahat at sisiguraduhin kong wala ka ring matitira. Habang lumalapit ako, nakita ko ang isang anino sa gilid ng tulay. Si Corazon. May hawak siyang maliit na device, ang alarm ng factory. Gabriel, tumigil ka na? Sigaw ni Corazon. Hindi lang ako ang nagtaksil sa'yo. Lahat ng empleyado mo alam ang ginawa mo. Nagulat si Gabriel. Sa sandaling yon ng distraksyon, mabilis na kumilos ang mga pulis na nakatago sa ilalim ng tulay. Mga searchlight ang bumukas, tumama sa mukha ni Gabriel. Drop the weapon! Utos ng mga pulis. Ngunit hindi siya sumuko. Tumakbo siya patungo sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Kung hindi rin lang ako ang mananalo, magsasama tayo sa impyerno. Itinulak niya ako. Ngunit bago pa man ako mahulog sa tulay, isang kamay ang humila sa akin pabalik. Si Rafael. Nag-agawan sila sa gilid ng tulay. Ang gasolina ay tumapon, ang apoy ay nagsimulang kumalat sa semento. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Gabriel na nawala ng balanse, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat nang unti-unti siyang madulas sa gilid ng tulay. Patungo sa ilog. Gabriel? Sigaw ni Doña Soledad mula sa kanyang sasakyan na dumating lang. Ang lahat ay tumigil. Ang apoy ay naglalabab sa gitna ng tulay. Nakatayo ako roon, hingal na hingal, habang pinapanood ang kaguluhan. Ang huling baraha ni Gabriel, ang kanyang pagbabanta, ay nagresulta sa kanyang sariling pagbagsak. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Habang kinakaladkad ng mga pulis ang mga tauhan niya, lumapit si Florencia sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Feli, sabi niya. Gabriel might be falling, but the Villarreal Empire is still standing. At nayon ako na ang may hawak ng lahat ng shares. Are you ready to work with the new CEO? Tumingin ako sa kanya. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay isa lamang simula ng isang bagong laban. Tumayo ako sa gitna ng tulay. Ang usok ng nagbabagang gasolina ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ang ingay ng mga sirena ng pulisa ay tila isang musikang bumibingi sa aking pandinig. Tiningnan ko si Florencia. Ang kanyang suot na mamahaling blazer ay walang gusot, ang kanyang buhok ay perpekto, habang ako ay puno ng alikabok at sugat. New CEO? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pagod pero matalim. Akala ko ba hustisya ang pinaglalaban natin, Florencia? O sadyang napalitan lang ng ibang mukha ang kasakiman sa opisina ng mga Villarreal? Numiti si Florencia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin, ipinaypay ang kanyang kamay sa uso. Hustisya, Feli, be realistic. Ang hustisya ay para sa mga taong walang kapangyarihan. Ang mga tulad natin, tayo ang gumagawa ng hustisya. Now that Gabriel is gone and Doña Soledad is having a mental breakdown in the police car,
The board has no choice but to recognize the legitimate heir. Me. At ano ang plano mo sa mga manggagawa? Tanong ko. Sa mga taong ginamit at inalipin nila, they will be given a fair severance pay. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. And then I will modernize the whole operation. I will close the old factory. Masyado itong sentimental. We need efficiency, Feli. I need you to sign over the last remaining trademarks to the corporation. Tutulungan kita sa lahat ng legal battles mo, but I need full control. Narito na naman. Ang parehong alok. Ang parehong pagtulong na may nakatagong panikala. Hindi ako magpipirma, Florencia. Sagot ko. Feli, don't be naive. Banta niya ang boses ay bumaba ng isang oktaba. I have the evidence to pin Gabriel, but I also have enough power to bury your cooperative before it even starts. Without me, you are just a weaver from Pampanga with a broken heart and a lot of debts. Maybe so, sabi ko habang unti-unting lumalapit sa kanya. Pero alam mo kung ano ang wala ka, Florencia, ang tiwala ng mga manggagawa. You can buy the shares, you can buy the board, but you can't buy the art. Ang sining ay nasa mga kamay nila. At kung kukunin mo ang kanilang trabaho, kukunin mo rin ang kaluluwa ng kumpanyang gusto mong pamunuan. Bago pa siya makasagot, nakita ko si Rafael na lumapit sa amin. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa pagitan ko at ni Florencia. The board meeting is in 2 days, Florencia, wika ni Rafael. And I happen to be the largest minority shareholder. I think we should vote on that modernization plan. Nanlaki ang mga mata ni Florencia. Rafael? You're siding with her? You know how much this empire is worth. Exactly, sagot ni Rafael. It's worth everything. Kaya hindi ko hahayaang mapunta ito sa isa pang Villarreal na hindi nakakaunawa sa halaga ng bawat hibla. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Ang tensyon sa pagitan ni Florencia at Rafael ay tila isang kuryenteng nagbabadyang magliyab. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang susunod na labanan ay hindi na sa kalye, ito ay sa boardroom, sa ilalim ng mga dokumento at sa harap ng batas. Fine, sabi ni Florencia habang tumatalikod. But remember, Feli, you're playing with fire, and unlike Gabriel, I don't get reckless when I'm angry. I get calculating. Nang makaalis siya, huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Rafael. Salamat. Don't thank me yet, tugon niya. Ang Villarreal Empire ay may mga utang na hindi mo pa alam. Ang kumpanyang ito ay isang bangkaroteng higante. Kung kukunin natin ito, kukunin din natin ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Handa ako, sabi ko. Ngunit habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa isang numero na hindi ko kilala. Sinagot ko ito. Sa screen bumungad ang mukha ni Gabriel. Basang-basa, puno ng galos at nakakulong sa isang madilim na silid. Mukhang tumakas siya o itinago ng isang taong hindi ko inaasahan. Feli? Bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Akala mo ba panalo ka na? Ang baraha ko ay hindi lang ang mga manggagawa. Ang baraha ko ay ang sikreto ng tatay mo at kung bakit niya gustong mamatay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. May isang tao kang hindi mo kilala, Feli. Isang taong nasa tabi mo lang simula pa lang. Check your father's old journal, the one you thought was lost. Bago pa ako makasagot, pinatay niya ang tawag. Tumingin ako kay Rafael. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit may isang bagay na nagbago sa kanyang mga mata. Sino ka ba talaga, Rafael?
Ang hangin sa loob ng lumang atik ng aming bahay sa Pampanga ay amoy alikabok at mga panahong nakalimutan. Dito sa ilalim ng mga patong-patong na tela at mga lumang pattern ng burda, nakatago ang kahon ng aking ama. Ang susi na nakuha ko mula sa opisina ni Gabriel ay eksaktong tumugma sa kandado nito. Binuksan ko ang kahon. Sa loob naroon ang isang makapal na journal na may balat na gawa sa balat ng hayop. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing ng tela at mga sulat na tila nanginginig ang pagtanda ng aking ama para kay Felicidad. Kung mababasa mo ito, sana ay nahanap mo na ang lakas na wala sa akin. Ang mga salitang yon ay parang isang punyal na tumusok sa aking dibdib. Binasa ko ang bawat pahina. Hindi lamang ito listahan ng mga disenyo. Isa itong kumpisalan. Ang aking ama, nung siya ay bata pa, ay hindi lamang isang simpleng artisan. Sila ay may kasosyo sa negosyo noon, isang pamilyang Ashford. Ang pamilya ni Rafael. Ang mga Ashford ang nagpopondo sa mga Monteverde, ngunit ang kasunduan ay hindi naging patas. Sa kagustuhan ng mga Ashford na makuha ang monopoly o ng seda sa Asia, pinilit nila ang aking ama na gumamit ng mga hilaw na materyales na galing sa madilim na paraan. Tumanggi ang aking ama. Dahil sa pagtangging yon, sinira ng pamilya Ashford ang aming negosyo noon, na nagtulak sa aming pamilya sa pagkakalugmok. Ang pagkamatay ng aking ama, hindi lang si Gabriel ang may gawa. Si Gabriel ay naging instrumento lamang. May taong nagbigay ng impormasyon kay Gabriel tungkol sa kahinaan ng aming pamilya. Isang taong nasa loob mismo ng kumpanya noon. Binaligtad ko ang huling pahina ng journal. Isang litrato ang nalaglag, isang lumang litrato ng aking ama kasama ang isang batang lalaki na may suot na uniforme ng eskwelahan. Ang batang lalaki ay may suot na pamilyar na singsing. Ang singsing na madalas kong makita sa daliri ni Rafael. Ang bawat hibla ng aking nararamdaman ay nag-ugulo. Ang taong nag-aalok ng tulong sa akin, ang taong nagligtas sa akin sa tulay ay anak ng mga taong sumira sa kinabukasan ng aking ama. Rafael Ashford. Hindi siya stranger. Siya ang anak ng lalaking naging dahilan kung bakit pumanaw ang tatay ko sa hirap. Biglang bumukas ang pinto ng attic. Napatayo ako, ang aking mga kamay ay nanginginig habang yakap-yakap ang journal. Si Rafael ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay madilim sa ilalim ng liwanag ng isang ilaw. "You weren't supposed to find that," wika niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may isang uri ng pang-anib na hindi ko pa naririnig dati. "Ang lahat ng ito," sabi ko habang unti-unting lumalapit sa kanya, ang bawat salita ay puno ng pagtataksil. "Ang pagtulong mo sa akin, ang pag-aalok ng pera, ito ba ay para mabayaran ang kasalanan ng pamilya mo o para masiguro mong hindi ko malalaman ang katotohanan?" Lumapit si Rafael, hindi siya tumigil. "Feli, makinig ka. I came here to fix what my father destroyed. Hindi ko alam na ikaw ang anak niya noong nagsimula ako. I was looking for the Monteverde artisans to pay them back. When I saw you, I saw everything my father stole from your family." "Pero ginamit mo pa rin ako," sigaw ko. "Ginamit mo ako para pabagsakin si Gabriel, para makuha mo ang kumpanya at para magmukha kang bayani sa harap ko." "Ginawa ko ang lahat ng yun para makuha mo ang kumpanyang nararapat sa'yo." Sigaw niya, pabalik ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi ko mawari kung totoo o huwad. "If I didn't help you, you would have been nothing. Gabriel would have crushed you and your father's legacy." Tumingin ako sa kanya, sa lalaking minsan ay naniwala akong tagapagligtas.
Ngayon, ang nakikita ko na lamang ay ang refleksyon ng parehong kasakiman na sumira sa buhay ko. Umalis ka. Sabi ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. Hindi ko na kailangan ng tulon mo. Hindi ko na kailangan ng kahit anong galing sa mga Ashford. Feli, hindi mo kaya ito ng mag-isa? Pakiusap niya. Mas mabuti ng mag-isa kaysa sa may kasamang ahas. Sagot ko. Tinalikuran niya ako. Habang naglalakad siya palayo, narinig ko ang boses niya sa huling pagkakataon. Ang board meeting ay sa loob ng 2 araw. If you walk away now, Florencia wins, and she will burn everything that remains of your father's work. Naiwan akong mag-isa sa attic. Ang journal ay nasa aking mga kamay. Ang bawat salita ng aking ama ay nagsisilbing babala. Hindi na ito laban sa mga Villarreal lamang. Ito ay laban sa mga multo ng nakaraan at sa mga taong gumagamit ng nakaraan para makuha ang hinaharap. Kinuha ko ang aking cellphone at diniyal ang numero ni Corazon. Corazon. Sabi ko nang sumagot siya. May kailangan tayong gawin. Ihanda mo ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa partnership ng Monteverde at Ashford noong nakaraang dekada. Magkakaroon tayo ng malaking sorpresang inihahain sa board meeting. Hindi na ako biktima. Hindi na ako puon ko. Ngayon ako na ang manlalaro. At sisiguraduhin ko na ang bawat isa sa kanila ay magbabayad sa ginawa nila sa aking pamilya. Ang boardroom ng Villarreal Monteverde Textiles ay tila isang korte kung saan ang hatol ay nakasalalay sa kung sino ang may hawak ng pinakamatalim na dila. Pagpasok ko, ang lahat ng mata ay nakatitig sa akin. Ang mga board members na dating yumuyuko kay Gabriel si Florencia na nakaupo sa throne na dapat sana ay sa akin, at sa gilid si Rafael na nakatingin sa akin ng may halo ng pagsisisi at paghanga. Felicidad, panimula ni Florencia, ang kanyang boses ay puno ng nakakalason na tamis. You're late. Hinihintay ka na namin para pumirma sa dissolution ng iyong cooperative. It's for the best. Trust me. Hindi ako tumugon. Lumakad ako patungo sa dulo ng mesa, bit-bit ang isang maliit na folder at ang journal ng aking ama. Ramdam ko ang tensyon sa bawat paghinga ng mga tao sa loob. Dissolution. Tanong ko habang nakatingin ng direkta kay Florencia. Bago tayo pumunta sa puntong yan, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Hindi tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa dugo na bumuo sa kumpanyang ito. Inilapag ko ang journal ng aking ama sa mesa. Ang bawat pirma sa mga kontrata ng kumpanyang ito ay nakasulat sa dugo ng mga manggagawa. Pero alam niyo ba kung kaninong dugo ang nagbayad para sa mga unang makina nyo? Natahimik ang lahat. Rafael. Tawag ko sa kanya nang hindi lumilingon. Tell them. Sabihin mo sa kanila kung paano sinimulan ng mga Ashford ang negosyong ito. Sabihin mo sa kanila kung paano ninakaw ang teknolohiya ng Monteverde. Bumuntong hininga si Rafael at tumayo. She's right, pag-amin niya. Ang buong boardroom ay nagbulungan. My father was a predator, and I spent my life trying to fix it. Pero ang kumpanyang yang ito, hindi ito pwedeng mapunta kay Florencia. Because she's just the other side of the same coin. Enough! Sigaw ni Florencia. This is a business meeting, not a family therapy session. Guards, remove them. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang grupo ng mga investigador mula sa National Bureau of Investigation, NBI, kasama ang ilang mga dating manggagawa ng Shernet na may dalang mga orihinal na resibo at payroll records. Hindi kami nandito para mag-therapy, sabi ko habang inilalabas ang mga dokumentong ibinigay ni Corazon. Nandito kami para bawiin ang aming mana. Ang bawat record ng pagnanakaw ni Gabriel, ang mga tax evasion records na pinirmahan ni Florencia bilang legal counsel, at ang proof of toxic production, lahat yan ay hawak na ng gobyerno. Ang mukha ni Florencia ay namutla.
Nawala ang kanyang pagkamatapang. Sinubukan niyang hablutin ang mga papel, ngunit mabilis ko siyang napigilan. Game over, Florencia. Bulong ko sa kanyang tainga. You thought you were playing with a pawn, but you were playing with a weaver. At ang weaver alam kung paano pagtagpi-tagpiin ang mga butas sa iyong kasinungalingan. Ang mga board members na natatakot na madamay sa iskandalo ay isa-isang tumayo at lumabas. Ang mga NBI agents ay nagsimulang mag-serve ng mga warrants of arrest. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Florencia na nakatingin sa akin ng kanyang mga mata ay puno ng put. Akala mo ba panalo ka na? Tanong niya. You're still a nobody, Feli. Maybe, sagot ko. But I'm a nobody who is free. Lumingon ako kay Rafael. Tapos na ang utang mo sa akin, Rafael. You helped me destroy them, but you also exposed your father's sins. We are even. Hindi siya sumagot. Alam niya na ang distansyang nasa pagitan namin ay hindi na mapupunan ng anumang negosasyon. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng sinag ng araw. Ang mga manggagawa ay naghihintay sa labas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Hindi namin kailangan ng malaking tower na ito. Hindi namin kailangan ng pangalan ng mga Villarreal. Ang kailangan lang namin ay ang aming mga kamay, ang aming disenyo at ang aming danggal. Inilabas ko ang aking telepono at tinawagan si Nanay Rita. Nay Rita, ihanda ang mga habihan. Magsisimula na tayo. At sa pagkakataong ito, tayo na ang matatakda ng presyo. The threads were torn, but they are now rewoven. Stronger, more beautiful, and truly mine. Sa wakas, ang bawat pag-ugoy ng shoto sa habihan ni Feli ay hindi na tunog ng pagdurusa, kundi himig ng isang bagong simula. Ang telang nalilikan niya ngayon ay hindi na lamang damit para sa mga mayayaman, kundi isang patunay na kahit ang pinakagusot na sinulid kapag hinawakan ng tamang kamay, ay maaaring ituwid at gawing isang obra maestra. Mamamahal kong tagapahinig heto, na tayo sa huling hantungan ng ating paghahabi. Sa bawat kabanata na ating tinahak, ramdam ko ang inyong galit para sa mga Villarreal at ang inyong paghanga sa katatagan ni Feli. Sa totoo lang ang eksena sa loob ng boardroom kung saan binitiwan ni Feli ang lahat ng kanyang koneksyon para lamang sa kanyang danggal. Ang pinakamahirap isulat para sa akin dahil ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga tunay na laban ng mga kababaihan, isang paalala na ang ating mga buhay ay hindi nakatali sa desisyon ng ibang tao. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa sida at sa mga taong sakim. Ito ay kwento ng bawat isa sa inyo na minsan nang pinagtaksilan, ngunit hindi nang wala ng pag-asa. Tulad ng mga Monteverde, ang inyong mga buhay ay may mga hiblang kailangang putulin upang makabuo ng mas magandang disenyo. Kung kayo ang nasa posisyon ni Feli, hahayaan niyo bang maghari ang puot? O pipiliin ninyong maghabi ng bagong simula na walang bahid ng nakaraan habang nakikinig kayo? Nasaan kayo ngayon? Marahil ay naglilinis ng bahay, nagmamaneho o nakahiga na, at nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Iwanan niyo naman ang inyong komento. Ibahagi ninyo kung anong pinakamahalagang aral na napulot ninyo sa buhay ni Feli. Isang like at share lang malaking tulong nga ito para sa ating munting komunidad. Nawai maging matibay ang inyong mga hibla sa gitna ng anumang bagyo. Maging matapang, maging totoo. At higit sa lahat, huwag hayaang ibang tao ang humawak ng inyong karayong sa pagtatahi ng sarili ninyong kapalaran. Hanggang sa muling pagkukwento.